2008 nang mamatay ang tatay at angkinin ng kuya namin yung bahay na kinalakihan naming magkakapatid. Siya daw kasi ang nag-iisang lalaki kaya dapat sa kanya ang bahay at lupa. Sabi na lang ni nanay nung magsumbong kami sa kanya na hayaan na. May share naman daw siya sa lupa ng mga magulang niya sa probinsya. Doon na lang daw kami ni ate. Kaya wala sa oras na umuwi kami ng probinsya at nang makaisang linggo na kami doon, nagpadala na agad si nanay ng pampatayo ng bahay. Habang ginagawa yung bahay, doon kami nakatira sa bahay ng kapatid ni nanay. Mabait naman si ante at ang buong pamilya niya. Sa totoo nga, halos lahat ng tao dito mabait. Kaya hindi kami nahirapan ni ate na mag-adjust, kahit sa school. Hindi ko natanda ang eksaktong petsa pero September nun at may bagyo. Tapos half day lang ang pasok. Sinundo kami ni uncle sa school at dahil mataas ang tabon ng bahay namin, doon silang pamilya nakituloy. Papaapaw na kasi ang ilog. 4:00 ng hapon nung makita ni ate na wala na pala kaming bigas. Ayaw naman naming pakuhain sila ante sa kanila. Minsan na nga lang kasi namin sila mabisita. Kaya sabi ko kay ate, ako na yung lalabas para bumili kay Aling Loling. Nagpalusot na lang ako kay ante na magpapaload ako para matext ko si nanay sa roaming niya. Kahit pang totoo, kaloload ko lang sa kantin noong umaga. Paglabas ko ng bahay, medyo kumalma yung hangin at ulan. Inilagay ko na agad sa tribike yung kapote ni ate na siyang pangtataklob ko sa bigas mamaya. Madilim na pero may mga tao pa naman sa labas. Mga naglalagay ng pabigat sa yero, nagsisilong sa mga alagang hayop, mga nangunguha ng mga kangkong at dayami para ipakain sa mga kambing o baka. Pagdating ko sa mini grocery ni Aling Loling, mahaba ang pila. Nung ako na yung nasa unahan, bumili na rin ako ng ibang makakain at maraming kandila. Pagkaayos ko ng pinamili ko sa tribike, naisipan na naman ng langit na palakasin ng ulan. Kaya ang ginawa ko, nanghingi pa ako ng 2 malalaking plastic na pinambalot ko ulit sa bigas. Tapos lumarga na ako, madilim na. Pero maya-maya din, napatigil ako sa pagpadyak dahil may bulto ng taong nakaharang sa daan. Makipot kasi ang kalsada. Hindi ko siya pwedeng iwasan kasi malalaglag na yung tribike. Kaya tumigil na lang ako nung halos 1 metro na yung layo niya sa akin. Sabi ko, makikiraan ho, Manong. Nakatalikod pa rin siya sa akin. Wala siyang kahit anong pananggalang sa ulan. Inulit ko yung sinabi ko at mas nilakasan. Baka kasi hindi niya narinig. Tapos yun, lumingon na siya. Bumabagyo, nasa labas ka pa. Sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero pinaliwanag ko sa kanya. Tinitigan niya naman ng matagal yung sidecar. May naghihintay pala sa'yo. Sabi niya ulit. Tumango na lang ako. Nangangatal na kasi ako sa lamig eh. Tapos tinanong niya ako kung kaninong anak ako. Unang beses niya raw kasi akong maamoy. Yun talaga yung sinabi niya. Maamoy. Sinabi ko yung pangalan ni nanay. Tumango lang din siya. Eh di akala ko tatabi na siya. Kaya lang sa gilid ng mga mata ko, may napansin akong gumagalaw. Humigpit ang hawak ko sa manibela nung lingunin ko. Kalabaw. Malaking kalabaw. Yung lalaking kausap ko naman, mahigpit akong hinawakan sa braso at pinasakay ako sa sidecar. Nasinunod ko naman agad. Natakot talaga ako sa kalabaw eh. Yung lalaki na yung nagbike. Parang ang wala siyang sakay. Ang bilis niyang pumadyak. Tanaw ko na yung gate nung may sumabay sa bike. Asong kulay puti. Na parang 2 flashlight ang mga mata. Bigla naman akong hinila ng lalaki. Para niya akong awkward na inakbayan. Yung aso naman parang nagtaka. Medyo bumagal ang takbo niya. Tapos lumingon ako sa likod at napasinghap ako nung makitang hinahabol din pala kami ng kalabaw. Tinuro ko sa lalaki yung gate.
Tumango siya tapos niliko na lang niya. Nakasara yung gate pero parang wala lang sa kanya. Parang kahoy lang na naputol yung lock. Pagtigil niya sa pagbike, sinigaw niya ang pangalan ni Uncle. Si Uncle halos matumba sa pagkukumahog na bumaba. Kasunod niya si Ante na napaantada nung mapatingin sa gate. Nung lumingon ako doon, hindi yung nasirang gate ang tinitignan niya, kundi yung aso at kalabaw na parang nag-aabang. Pinaaakyat na ako agad ni Ante pero lumapit pa muna ako dun sa lalaki at hinawakan ko siya sa braso. Tapos nagpasalamat ako sa kanya. Hindi niya ako tinignan pero tumango siya. Akala ko noon pagagalitan ako nila Uncle pero hindi. Sinabihan lang ako na pag madilim na at gusto kong lumabas, dapat magpasama ako sa isa sa mga pinsan ko. Hindi na ako nag-usisa noon. Pero December nung makipagkita sa May Pasig yung isang kapatid ni tatay para ibigay niya yung mga pasalubong niya sa amin, nagkwento sa akin si ate. Nalaman niya sa mga kaklase niyang taga sa amin din na naging usap-usapan yung pagligtas sa akin ni Alviar nung bagyo. Si Alviar yung lalaki sa gitna ng kalsada. Pero sakalang nila kunento yung tungkol kay Alviar nung nag-field trip sila. Yun din ang bilin ng mga kaklase ni ate sa kanya. Huwag ikikwento sa akin pag nasa barangay kami o kahit saan sa loob ng bayan. Si Alviar daw kasi ang anak nung pinuno ng grupo ng mga aswang na taga Barangay 2. Hindi raw sila magkakamag-anak lahat pero sabay-sabay silang dumating sa barangay na yon. Nakatira sila sa isang malaking compound na puro kubo ang mga bahay. Sabay-sabay silang kumakain at sa tuwing may buwan, nagkakaroon daw umano ng napakaraming aso sa compound. Sa pagdating nila Alviar sa Barangay 2, halos linggo-linggo nang may natatagpo ang patay na hayop sa mga barangay sa buong bayan, maliban sa kung saan sila nakatira. Mas tumindi ang hinala ng mga tao dahil sa tuwing may lamay, may makikita ang mga taong isa o dalawang kagrupo nilang nakikilamay at sa susunod na gabi, may handaan sa compound nila Alviar. Marami na rin nagsasabi na may nakikita silang kagrupo nila Alviar sa pagamutang bayan at sa tuwing mangyayari yun, may namamatay. Nagkaroon din ng malaking ibon na makikita at maririnig ng marami pag may naghihingalo sa isang bahay. Naniniwala ka ba? Tanong ni ate pagkatapos niyang magkwento. Tumingin ako sa kanya saka umiling. Pero pagbalik namin sa probinsya, pasimple akong nagtanong-tanong na sa mga pinsan ko. At nalaman ko nga na maraming nangamatay na hayop noong bagyo. Tapos napansin ko na parang ilag silang magkwento. Kaiba noon pag bumibisita sila sa amin sa Maynila na hindi ko sila maawat sa pagsasalita. Isang gabi, nagkagulo. Naaktuhan daw ni Aling Pasing na may nagnanakaw sa mga manok niya. Si Selena daw, kapatid sa ama ni Alviar. Naririnig ko naman yung mga kalalakihan na medyo bata pa na ito na raw ang magpapatunay na aswang sila Alviar. Pero nang marinig sila ni Kapitan, sinita sila. Nagnakaw, magkaiba yun sa aswang. Gusto nyo ng adventure? Magsundalo kayo. Tapos bumaling na siya kay Aling Pasing. Sigurado ka ba riyan, Pasing? O sinasabi mo lang na si Selena kasi matagal na siyang kakumpetensya ng anak mo sa eskwela? Namewang naman si Aling Pasing. Masyado ka kasing mabait, Mando. Matagal na tayong pinipeste ng grupong yan. Pag nangaubos sa mga kahayupan sa buong bayan, tayo na ang isusunod nila. Siya, sige, nasugatan ko sa likuran gamit ang murang kawayan ng nagnanakaw sa mga manok. Puntahan mo sila Alviar at tignan mo ang likod ni Selena. Sagot ni Aling Pasing. Napaismid ako kay Aling Pasing, tapos naisipan ko na umuwi. Naiwan si ate kasama si ante. Kasabay ko naman ang ilan sa mga pinsan ko. Pag-akyat ko sa balkon namin, natigilan ako saglit. May pusa kasing nakahiga sa tapat ng pinto. At napasinghap ako nang makitang may sugat siya sa likod.
Hala, wawa naman ng bibi. Halika sa loob, magbukas tayo ng sardinas. Kain ka habang ginagamot ko ang sugat mo ha. Sabi ko sabay buhat sa pusa. Naabutan ako ni ate na ginagamot ang sugat ng pusa. Kahit siya, naawa. Lalo na nung umiyak ito, may luha talaga. Pinuntahan nga nila sila Alviar. Wala naman dun yung kapatid niya. Nagpunta sa Maynila umaga pa lang. Pinatotohanan nung 2 tauhan sa terminal. Tapos nagwala si Aling Pasing. Mabuti nga nakaladkad nila kapitan eh. Ang balak pa ata kasi niya, hanapin si Selena sa buong compound. Kwento ni ate habang hinihili niyang parang baby yung pusa. Nang gabing yun at sa mga sumunod pa, katabi na naming natutulog ang pusa na pinangalanan na rin naming Gray. Kulay gray kasi siya. Pero nung mga unang linggo, medyo nag-aalala kami ni ate dahil lagi siyang nawawala pag umaga. Hanggang sa naisip namin na okay lang naman, at least umuwi naman siya tuwing gabi. Sa bagay, wala naman tayo dito pag umaga eh, sabi pa ni ate. Sa sumunod na linggo, nagulat ang mga tao sa barangay maliban sa amin ni ate nang ipabarangay ng nanay ni Selena, si Aling Pasing. Sinugod kasi ng mahaderang matanda si Selena sa campus. Nagkataon namang magkasabay kaming umuwi nun ni ate dahil nagpadala ng pera si nanay. At naisipan na naming maggrocery at bumili ng ulam para sa hapunan. Napadaan naman kami sa barangay hall kasi yung nagtitinda ng binatog, doon lagi tumatambay. Nagulat kami sa dami ng tao. Akala pa nga namin ni ate may biglaang paliga. Pero nung makiusyoso kami, nakita namin si Aling Pasing at isa pang matandang babae at sa tabi nito ay isang magandang babae. Si Selena yan, bulong sa akin ni ate. Bulong lang talaga yun at sa dami ng taong parang mga bubuyog na nagbubulungan din, imposibleng marinig nilang mag-ina yun. Pero pagkabanggit ni ate ng pangalan niya, sabay silang mag-ina na tumingin sa amin. Kumabog ng mabilis ang puso ko nung magkatitigan kami ni Selena. Tapos ngumiti siya at kumaway. Ang nanay naman niya, ibinaba ang kamay niyang kumakaway pa. Humigpit ang hawak ni ate sa akin. Pakiramdam ko talaga may gusto siyang sabihin noon. Pero naudlot dahil dumating si Alviar kasama ang isang matandang lalaki. Ang tatay nila ni Selena. Parang kurtinang nahawi ang mga tao. Tapos napatingin sa akin si Alviar at ngumiti siya. Kaya yung puso kong mabilis na ang pagkabog, mas bumilis pa at parang nawala na sa kinalalagyan. At inalay na ang sarili kay Alviar. Nang gabing yon, nang masiguro kong tulog na si ate, hinaplos ko ang pusang nasa gitna namin. Sa malalam na ilaw na nanggagaling sa bumbilyang nasa gilid ng bahay, nakita kong nagmulat ng mata ang pusa. Tapos umusod siya sa akin ng konti at pumikit na ulit. Selena, bulong ko sa kanya.